Isa pa po sa ating tinitingnan ay magkakaroon po ng mga hakbang si Ginoong Marcos na mapapalapit din kahit papaano sa Trump administration, lalo na po at maraming iskandalo ng korupsyon, pandarambong sa gobyerno niya na nagkakaroon na ng impact sa international na mga komunidad at pati po ang mga bansa at gobyerno sa iba't ibang panig ng mundo nakakaalam na ang administrasyon o panggobyerno ni Marcos Jr. kasabwat ang kanyang pinsan na si Romualdez ay gobyerno na batbat at puno ng katiwalian at anomalya sa loob ng nakaraang 3 taon na kung saan kinatay po nila at ginawa nilang istafa ang budget sa 2023, 2024 at 2025 na sa flood control operations lamang nila na ibinulgar na rin ng maraming testigo, lalo na ang isa sa mga inner circle nila. Sa kanilang sindikato na si Ginoong Saldico, umaabot sa 1.4 trillion pesos po ang ginurubo at kinulimbat at nakurakutan sa sindikato ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Ang lahat ng ito, hindi po ito nakakaalpas sa atensyon o kaalaman ng iba pang mga world leaders, no? Kagaya po ng pamumuno o sa pamunuan ni US President Donald Trump, no? Isa pa dyan sa iskandalo na posibleng gusto i-mitigate o pakalmahin ni Ginoong Marcos ay ang pagkakasangkot niya sa illegal na droga. Natin ito maipagkakaila na sa buong mundo nang magsalita na mismo ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid di umano na si Bongbong Marcos Jr. Na siyang presidente sa kasalukuyan ay nalululong pa rin po sa masamang bisyo ng illegal na ay simula pa ng bata sila, hindi nagbago at hindi nawala ang pagkagumon sa ni Ginoong Marcos according to the public revelations made by his own sister Senator Amy Marcos, to the point na itinuro pa nga ni Senator Amy Marcos ang pagkakasangkot ng kanyang asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta, ang kanilang mga anak, no? At ginawa pa nilang hindi lamang parang watering hole, no, sa laklakan ng alak ang Malacanang, kundi pati na sa laklakan ng droga. Revelation came from Senator Amy Marcos. So kumalat din po yan, no, sa buong mundo, because it was an open public declaration ng iskandalo na kinasasangkutan ni Ginoong Marcos hinggil po sa pagkakalulong nito sa illegal na mga gumagawa ngayon ng iba pang mga hakbang na una na isiniwalat nila, no, ang mga alam nila sa pagkakasangkot nga ni Bongbong Marcos Jr. sa bisyo ng illegal na sa iba pang sources, no, like si former Senator Nicky Cositing nagsasabi nito, and many others. In their opinion, ay nagpapatuloy ang pagkakalulong ni Ginoong Marcos allegedly on the cane. At malaki po ang epekto niyan sa perception at pagtingin ng mga world leaders kay Marcos, no? And of course, yung dalawang malalaking issue na yon, yung drug at ang pamumuno niya sa isang kurakot at sindikato na panggobyerno na puno ng katiwalian at malawakan at sistematikong korupsyon, hindi po yan nakakaiskapo sa kaisipan at pananaw ng iba pang mga world leaders. Kaya nga, malamang sa malamang po, ay magiging tampulan ng mga pag-uusap at the back of other world leaders kapag nakita si Marcos Jr. doon sa United Nations. And those perceptions galing sa iba't ibang mga leader ng iba't ibang mga bansa ay mayroon din pong epekto sa ating buong bansa, lalo na po sa ating mga pangloob na usapin hinggil po sa ating ekonomiya, sa ating mga investment opportunities at pakikipag-ugnayan sa iba pang mga karatig bansa natin. Kung ganun po na walang kredibilidad, bat-bat at puno ng anomalya at mga krisis sa liderato at sa kanyang integridad bilang pinuno ng gobyerno, kaya nga nag-e-effort siya ng todo-todo
para naman kahit papaano ay mapapalapit siya kay US President Donald Trump, no? Mga kababayan, yan po ang layunin ni Ginoong Marcos diyan, ang isa sa mga layunin niya. Maliban daw doon sa pagbisita, accordingly sa sources sa United States of America, na dadaan siya doon sa isang specialist center, ang Johns Hopkins University or Medical Center sa Baltimore, Maryland, which only Marcos can confirm kung totoo yan. At pangalawa, ito yung pagdudugtong ng kanyang ugnayan muli sa gobyerno administrasyon ni Donald Trump para naman mabawi-bawi niya kahit papaano ang mga negatibo at masasamang mga pagtingin sa kanyang gobyerno na hindi nakakaalpas ito sa obserbasyon ng maraming mga world leaders. At makikita natin talaga na wala siyang pagtitiwala din sa kanyang vice president, na wala ni ano pang natitirang amor o pagmamahal sa kanila bilang mga kapwa pinakamataas na mga public officials ng ating bansa, sapagkat ang itinalaga niya for 5 days or 6 days na wala siya sa Pilipinas ay sila Ralph Recto bilang executive secretary niya, si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, at itong si Sani Angara ng Department of Education. So si Recto, si Angara at si Estrella, sila po ang magsisilbi na caretaker of the government, no? Habang wala si Marcos, at least 6 days or 1 week na wala si Marcos Jr. sa Pilipinas. At pang-apat, maliban na hindi po niya kinikilala ang katungkulan ng kanyang vice presidente, ay natatakot siya na kapag umupo ang kanyang vice presidente ay baka gustuhin na ng mamamayang Pilipino na wag nang bumaba pa at umalis bilang Pangulo ang constitutional successor na si Vice President Sara Duterte. Kaya ganun na lang po ang pag-aalala ni Ginoong Marcos na hindi niya maitatalaga bilang rightful and expected supposedly to be the caretaker is the Vice President. Pero of course, dahil yan ay temporary setup lang, hindi naman po yan long-term or permanent vacancy in office, hindi po itinilaga ni Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Bagamat yon ang tamang dapat gawin, hindi niya ginagawa. Sapagkat hindi nga po siya kumikilala din kay Vice President Sara Duterte. Of course, ginawa din po yan sa panahon ni former President Duterte. Hindi rin po siya nagtitiwala noon kay Leni Robredo, kaya may caretaker government or may caretaker of the government po sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte whenever siya po ay nasa abroad on official travel. Pero hindi naman po palaging nagta-travel kasi si Pangulong Duterte, no? At yan naman po ang kaibahan nila ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. at ang kanyang pamilya atat na mag-travel. Oy, by the way, maliban po doon sa iskandalo na kinasasangkutan ni Marcos, domestically or at least dito sa Pilipinas, hindi rin po matatawaran na dalawang iskandalo ang kanilang kinasasangkutan ng kanyang asawa. Isa, yung panahon po na namatay si Tantoco. Si Paulo Tantoco, ang kanyang asawa po ay parang assistant or deputy secretary sa social affairs department ni Marcos, no, na ang namumuno ay si Bianca Zubel, na anak ni Inigo Zubel, na barkada niya na pinangalanan din ni Amy Marcos doon sa grupo ng mga di umano ng kanyang kapatid, no? So si Bianca Inigo, na anak ni Inigo Zubel, ang kanyang deputy si Daina Arroyo, asawa ni Paulo Tantoco. Kasama sila doon at si Lisa Araneta nang mamatay ito si Paulo Tantoco. According to reports sa San Francisco, sa California, ay ang kinamatay overdose sa drug. At may iba pang substances na nasasangkot. At biglang biglang umiksit po si Lisa Araneta upang hindi siya abutan ng mga investigasyon. No? Pumutok din ang iskandalo na yan. At pangalawa, itong kumakalat na mga videos, di umano, ng mga pag-hire ng mga escort services o mga prostitutes sa Amerikano. Yan ay mga hindi pa nasasagot na mga allegations and mga pagpapatungkol sa iskandalo na allegedly kinasasangkutan nila Marcos sa Amerika.
So that can also be a part ng mga gusto niyang ilinaw o baka gusto niya rin pong magkaroon ng mga pagpapaliwanag yan sa ilang mga officials, kung hindi man kay Donald Trump, sa mga connect at contact nila sa gobyerno ni Donald Trump, mga